Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na dang with evidence. Malapit ang eleksyon. Ilang araw na lang ba? Sabado, Linggo. Ay, 3 araw na lang. Huwag mong i-count ngayong araw na to. 3 araw na lang. Eleksyon na. Nakapili ka na ba kung sino ang bobotohan mo? Excited ka na bang bumoto? Nako, ang chika mga kabibig. Meron dang umiksit sa Pilipinas at hindi makakaboto. Oo po. Sabi ng mga chismosang palaka, si F. Eliza Marcos daw, biyaheng Amerika, pumunta daw sa Amerika. Nako, bracelet na may GPS, fake news daw. Nako, yan ang mga chika-chika boom-boom ng maraming netizen na hinahanap si F. Eliza Marcos. Knowing First Lady siya, bakit daw hindi siya sumasama sa mga campaign rally ng alyansa ni BBM? Invisible daw si Liza Marcos na dapat sana pa-epal-epal ang babaeng ito. Mahilig sa limelight. Pero bakit daw hindi nakikita? Dahil ba ito sa GPS? Naku, talaga kayo, hagawa-gawa kayo ng istorya. Nabasa ko lang kabibig pa sa post ni Ginoong Harry Roque, mga kabibig. Sabi ni Ginoong Harry Roque, ito mga kabibig, basahin ko. Kailan kaya magsasalita ang Malacanang kung bakit nasa Amerika na naman ang LAM? Oy, sandali na lang, pwede nang ma-FOI ni Maharlika. Hala, baka maiibubulgar si Maharlika nito kabibig. So, hintay-hintay tayo sa mga updates, di ba mga kabibig? At ito pa, ito ha, talagang sabi ni Attorney Harry Roque, gusto niyang magpaliwanag si F. Eliza Marcos tungkol sa insidente sa Amerika kung saan nasawi ang isang mamayang Pilipino dahil di umano sa drug overdose. Naku, ang dami palang dapat ipaliwanag ni F. Eliza, no? Si VP Inday kasi, siya ang hindi naman siya ang unang nagsalita. Parang siya yung nag-confirm sa maraming haka-haka kung totoo ba ito or hindi. Sinabi ni VP Inday na sangkot si Liza Marcos. Mas na curious ang mga tao, mas maraming mga taong gustong malaman kung ano ang katotohanan. Nanawagan si Harry Roque sa Filipino-American kasama na si Maharlika na mag-freedom of information para malaman kung ano ang ginagawa ni First Lady kung saan, mga kabibig, ito grabe si Harry Roque, no? Kung saan natagpuan ang bangkay ng isang mayamang Pilipino na namatay di umano sa overdose. So, makinggan natin si Attorney Harry Roque, mga kabibig, sa kanyang challenge kay F. Eliza Marcos. At ang sabi pa ng iba, yung tracker na yan, fake news yan. So, eto na si Attorney Harry Roque, kabibig, makinig tayo. Ito na. Sa iyong papel bilang isang First Lady. In fact, meron tayong kaba ng taong bayan na ginagastos para sa opisina ng First Lady. Meron po talaga opisina ang First Lady. Kung titignan nyo ang budget ng Office of the President, meron pong budget ang First Lady. So hindi niya po pwedeng itanggi na siya. Wow, may budget pala ang First Lady. Pati ba First Gentleman may budget din? Wow, kaswerte naman ng First Lady. Kaya pala, she can do any programs. So, may pananagutan din si F. Eliza sa mga tao. So, dapat tama nga si Harry Roque. Dapat siya magpaliwanag. Di ba? Ay public official. Bagamat hindi siya halal at bagamat hindi siya appointive. Kasama na yon sa buhay niya bilang kabiyak ng isang presidente na magkakaroon talaga siya ng opisina ng First Lady. At dapat may pananagutan. So ngayon, ang tanong, anong ginagawa mo doon, Liza Araneta Marcos, nung namatay yung mayamang Pilipinong yon? Agoy. At ang tanong, bakit nga napakatagal, di umano, bago nakatawag ng 911? Meron ba talagang nagsabi na wag muna kayong tumawag sa 911? Subukan natin, baka naman mag-recover dahil di umano, ang cause of death ay overdose daw. Hala. Ano ginagawa mo in the company of someone na nagdodroga? Hala. At sabi nga nung isang vlogger, nakalagay daw doon sa pulse report na doon kung saan nakita yung bangkay, hindi na humihinga,
napakadaming mga powdery white substance. Oh. So ang tanong, anong ginagawa ng First Lady of the Philippines doon sa lugar kung saan namatay ang isang mayamang Pilipino na di umano, napakadaming powdery white substance na nakapaligid doon sa bangkay na natuklasan. Hala. Madam First Lady, kinakailangan sagutin mo yan. Hindi po pwedeng tahimik ka na naman. Dahil ang Hindi na. suspecha ng marami, hindi lang suspecha, ang tanong ng marami, anong ginagawa mo in the company of someone na namatay, di umano dahil sa drug overdose? At pangalawa, anong ginagawa mo doon sa lugar na napakaraming powdery white substance sa pinagdududahang cocaine? Agoy. Meron ka bang kinalaman sa paggamit ng cocaine? Nagtatanong lang po kami, hindi pa kami nagbibintang. Agoy. Pero kapag ikay nanahimik, hindi namin na magiging kasalanan yan kung magkakaroon kami ng opinion na siguro may kinalaman ka rin dun sa powdery white substance na nadiskubre ng kapulisan dyan sa Beverly Hills, doon sa lugar kung saan nila nakita yung katawan ng Pilipinong hindi na humihinga at mukhang namatay dahil sa drug overdose. Ma'am, kinakailangan sumagot ka. Hala. Dahil meron kang pananagutan bilang isang First Lady. At hindi po pwede na dededmahin mo yan. Lalo na nabigkas na yan ng Vice President of the Philippines. Oo, ang nga. tawag po dyan sa batas, talagang this is privileged communication. Kinakailangan pagdebatehan na ng publiko anong ginawa ng First Lady sa lugar kung saan merong mukhang namatay dahil sa drug overdose at sang-ayon sa kapulisan ng Amerika, maraming powdery white substance na mukhang cocaine doon sa lugar kung saan natagpuan ang bangkay ng mayamang Pilipinong yan. Nako. Sagot, sagot, sagot! Hindi po pwedeng manahimik. Karapatan ng taong bayan, we have the right to information on matters involving public concerns. At kung meron din problema sa pinagbabawal at droga ang First Lady at meron nang duda ang marami na may problema ang presidente sa pinagbabawal na droga, abay mukhang conjugal problem ang pinagbabawal na droga sa unang couple, the first couple of the Philippines. Ala ka, baby. Grabe naman yung pasabog ni Attorney Harry Roque. Pero nagtatanong lang. Gusto ni Attorney Harry Roque na magpaliwanag ang First Lady ng Pilipinas kung bakit andun siya sa Amerika ngayon. Itong bracelet ba, na chika kasi itong bracelet na ito, na may GPS daw na bracelet si Liza Marcos daw di umano, at may GPS daw ito, na matatrack daw kung saan siya nagpunta, kung ano ba talaga yan. Okay, so, meron ako nakitang video mga kabibig. I don't know kung totoo man ito or hindi. Bahala na kayong maghusga. Ito ay kay Attorney Bertini Cataluna Cosing. Makinig tayo mga kabibig, ha? Nang nakita ko si Liza na nandito sa Pilipinas na, para may pulsera siya. Yan po yung pulseras. Yun pong nilalagay ng korte sa Amerika sa mga akusado na pinayagan piyansahan na umuwi o ano. Yan ang tinatawag ng pulseras, kung anong tawag dyan. May GPS yan, malalaman kung saan siya tatakbo ay mahuli. Nang nakita ko si Liza na nandito sa Pilipinas na, para may pulsera siya. Yan po yung pulseras. Yun pong nilalagay ng korte sa Amerika sa mga akusado na pinayagan piyansahan na umuwi o ano. Yan ang tinatawag ng pulseras, kung anong tawag dyan. May GPS yan, malalaman kung saan siya tatakbo ay mahuli. Nang nakita ko si... So ito ang mga komento ng ating mga netizen, ha. Stop sharing ko talaga muna to, ha. Kaya nga nagbenta si BBM ng gold reserve sa Hong Kong para ipangtubos diyan. Uy, Robin naman yun. Anklets or bracelets, electronic devices, a house arrest to go on anywhere for special reasons. But she will be back to US for court sa next hearing. It's a monitoring or tracking device, correct? Hala, totoo ba ito? Sabi naman. Nakalabas, pabalik din to answer all the accusations against her. Means wala na siyang iskape. Kung ganun kasi, may tracking device siya parang sa OFW cargo. Ito yung mga komento ng ating mga from J. Lilian Remigio. From Feli Avenido, correct yan. Parang walang takas para ma-monitor bawat galaw ng isang akusado.
Naku, ano ba naman yan? Ito ba yan from NP MacAce, electronic monitoring device ang tawag dyan. Hindi nyo ba nakita yan? Tama yan ang tawag dyan. Dito sa London, sa paan naman nilalagay. Masyadong high-tech, walang lusot talaga si Lisa. Ganyan po ang ilalagay ng US authorities, anak ni General Garcia noong nahulihan sila ng mag-ina ng tag 100k US dollar. Ano ba to? Correct, buti ka pa alam mo ang tanong. Tanga sabi, hindi naman alam, sabi nila fake news daw. Sir, tama ka, wala makatakas pag may monitor device kahit saan ka man sa mundo. So yun po ang mga komento ng ating mga netizen hinggil dito. Pero hindi naman tayo maniniwala muna dito, maghintay-hintay tayo ng mga latest updates. Ng pasaan sabi nila na si F. Elisa daw, tawag dito, ay nagpunta na ng Amerika. Totoo kaya ito mga kabibi? Ano sa palagay nyo? Nako. Ito galing sa ating Pangulong Bongbong Marcos, paalala niya para sa eleksyon. So at least naman, ang Pangulo natin, maipaalala tungkol sa eleksyon, hindi tungkol sa GPS. Makinig tayo kay Pangulong Bongbong Marcos mga kabibig. Ito na. My heartfelt condolences to all the families who have lost loved ones Ay, hindi and to pala those who were injured Mali. in the Pasensya na, inuubo na yun ako. Hindi pala yon, pasensya na, pera-pela lang yan. Ito ang galaw ng politika sa Pilipinas. Umaapaw ang pera lalo na sa tuwing eleksyon, abot hanggang sa pinakaliblib na lugar. Ang daming perang lumalabas but ironically, hanggang ngayon mahirap pa rin ang ating bansa. Totoo. Totoo mga kabibig. Ngayon, mainit ang eleksyon. Huwag kalimutan, huwag iboto ang mga nanahimik tungkol sa BICAM at GAA. Ay, oo nga, no? Mga senador na iyon, mga kongresistang iyon na pumirma sa GAA at BICAM. Kumusta na pala? Parang wala pang news, no? Ako, ano ba naman yan? Hinihintay pa na maraming netizen kung ano ang maging resulta. Ang Supreme Court parang wala pa yata, no? Wala pa. So maghintay na lang tayo mga kabibig. Oo. So yun muna ang ating latest libak-libak for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga trending news na ating pag-uusapan. Bye everyone. See you next time. Aniwala ba kayo na may bracelet na may GPS si F. Elisa Marcos kasi kasali siya sa iniimbestigahan sa nangyaring krimen sa Beverly Hills? Maghintay tayo ng mga updates. Bye everyone. See you next time.